Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalaging lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magang umaga po sa inyong lahat. Sabi po nila, may tatlong uri ng kaibigan sa buhay. No? Ano mga tatlong uring ito? No? Makikita daw po ito isang puno. May mga kaibigan na parang dahon. No? Dahon, very green, very bright. No? Madaming dahon, buhay na buhay. No? Which is very good. Tayo naman din, pa nakakita tayo ng punong madahon talaga. Wow, buhay na buhay. Healthy ang punong yan. Subalit, alam naman natin na ang dahon sa kalaunan nalalanta. No? Nalalanta. No? Dumarating ang paglagas. Mawawala na yan kaagad. At tunay po naman, ganyan din naman buhay natin, di ba? Meron tayong close best friends nung tayo nasa elementarya, lagi nating kasama, sila nagbibigay ng liwanag sa buhay natin, kasama pa rin natin sila nung high school, pagdating ng college, yung nagkanya-kanya na kayo ng landas ng buhay, medyo nawawala na rin. At normal lang po yan. Ganyan talaga ang buhay. Pag minsan may mga kaibigan tayo katulad ng mga dahon sa isang puno na sa isang sandaling panahon lamang natin sila talagang lubos na nakakasama. Yung iba naman, medyo mas matagal-tagal naman nananatili sa buhay natin. No? Sino ito? Hindi ito yung mga dahon. Ito yung mga sanga. Na kahit na nalalagas na yung mga dahon, yung mga sangang yun, nananatili pa rin sa puno ng inyong buhay. Sila yung mga sanga na dala ng tibay na kanilang taglay, kinakapitan natin, sumusuporta sa atin. Well and good, maganda yan. Lalo tigil sa panahon ng pangangailangan. Pero, katulad din ng sanga, pag masyado ng mabigat ang umahawak sa kanya, nababali rin. At pag nabali, ay naku, ganyang kapala, no? Iiwanan ka na rin. No? Iiwanan ka na rin. Nagstay ng medyo mas matagal kaysa sa dahon,
Pero pagdating talaga ng pagsubok sa buhay, nababalit, nawawala rin. Pero meron pang ikatlong uri ng kaibigan. Hindi sila dahon, hindi sila sanga, sila yung ugat ng puno. Ugat? Yes. Sila yung mga tao na talagang nananatili sa iyo. Hindi sila papansin katulad ng mga dahon na kinakailangan nagiging obvious, laging andyan dyan, laging nakikita. Bakit? Ang ugat, nakikita nyo ba lagi yan? Hindi. Hindi panglabas ang ugat. No? Pero I tell you, yung ugat na yan, hanggat andyan dyan yung puno, nananatili ang ugat na yan. Patuloy na sumusuporta kahit hindi nakikilala, kahit hindi napapansin. Yan ang tunay na kaibigan. Father, ang mga pagbasa natin ngayon tungkol sa panalangin, bakit pagkakaibigan ang pinag-uusapan natin ngayon? Dahil pag minsan kasi, meron din tayong hindi lubos, hindi ko naman sabihin mali, pero hindi lubos sa pag-uunawa patungkol sa panalangin. Lalo tigil sa mga pagbasang narinig natin. Iniisip kasi natin ang panalangin, Father, dinadasal yan. No? Dinadasal, ginagawa. Pagrorosaryo, pagnunubina, pagsasabi ng Ama namin, sumasalangit ka, lahat ng mga uri ng panalangin. Nako, kung ganun ang pag-unawa natin sa panalangin, magkakaroon tayo ng problema dyan. Bakit? Dahil nga sabi sa ating ebanghelyo ngayon, kinakailangan tayong laging manalangin at huwag manghinawa. Anong ibig sabihin yan? Sabi nga ni San Pablo sa kanyang mga sulat, pray always, pray without ceasing. Father, ano gagawin ko niyan? Pagkagising sa umaga, magdarasal. Okay, well and good. Pero ibig sabihin yan, wala kang ginawa kundi magdasal na magdasal. Pagkatapos mo magmisa, magro-rosaryo ka. Pagkatapos mo magrosaryo, magnunubina ka. Pagkatapos mo magnubina, magsi-Stations of the Cross ka. Abe, talo mo pa mga madre at mga mongha at mga pare. No? Bakit? Dahil ang diwa ng pananalangin, hindi kung ano yung ginagawa mo, kundi ano yung ugnayan na pinananatili mo sa iyong buhay. Yun ang diwa ng patuloy na pananalangin. Praying without ceasing. Bakit? Dahil ito'y patungkol sa ugnayan. Ang pananalangin ay ang patuloy, walang mintis, na ugnayan natin sa Diyos. Hindi yung tipo bang para tayo mga dahon na medyo papansin lamang. Yung tipo bang talaga nga namang pinapakita mong nagsisimba ka, nagro-rosaryo ka, no? You're making a show of your religion. I tell you, kung ganyan ang ugnayan mo sa Diyos, dahon ka lang sa Kanya. No? O dili naman kaya, ang ugnayan natin sa Diyos para tayong sanga. Sanga na, kumpara naman sa dahon, mas medyo tumatagal naman ng konti. Kaso nga lang pag minsan dumarating ang panahon, yung tipo bang dumarating ang bagyo, ano nangyayari? Nababali. No? Nababali rin. Problema pag nabali na, ayaw na. Sumusuko na. Ganyan na nangyari pag minsan. Kaya nga si Lord sinasabi, no, patuloy ka magdasal. Ang problema sa atin, mga sanga lang tayo. Nagdarasal ka na nagdarasal. Lord, kaya nga ako nagdunubina. 9. Father, nakasampu na ako. Lumampas na ako sa limit. Ayaw ibigay ni Lord sa akin, iniingay ko. Wag na lang. Ganun ba? Ang problema sa atin pag minsan, ano ba yung relasyon natin sa Diyos? Para tayong ATM. ATM. Nagdideposito tayo ng pera, so to speak, nagdadasal tayo, nagsisimba tayo, naglulubina tayo, nagro-rosaryo tayo, gumagawa tayo mabuti. And then, after that,
kinakalimutan na natin. At least sure na tayo, meron na tayong na deposito. Nang sa gayon, sa panahon ng pangangailangan, meron kang mawi-withdraw. And you know, sometimes, yan ang ugnayan natin sa Diyos. Ang Diyos ay parang ATM lamang na nilalapitan natin kung kailan meron tayong wiwithdrawin sa panahon ng ating pangangailangan. Mga kapatid, hindi. Masasabi natin na ang buhay pananalangin para siyang pag-aasawa. Pag-aasawa? Yes! Yung tipo bang once na nagpakasal ka, kasal ka na. 24/7, kahit saan ka pa man. Anong ibig sabihin yan? Di ba pag minsan, may imagine nyo ba? Masasabi ninyo may asawa kayo, pagkatapos, ando doon ka sa Manila, nagtatrabaho, tatanungin ka, Brad, may asawa ka ba? Well, dito sa Manila wala, sa iba meron. Ganun ba dating? No? Kung malayo ka sa asawa mo, wala kang asawa. Pag malapit ka, ito yung misis ko. Pero pag wala yung misis mo, ay, single, available, ready to mingle. Ganun bang ibig sabihin noon? Walang mintis dapat. Once na kinasal ka, patuloy yan. Malayo ka man o malapit, kahit nasaan ka pa man, meron ka pa ring asawa. Gayon din naman, masasabi mo ba na pag Saturday, Sunday, may asawa ko dahil andun ako sa bahay, pero Lunes hanggang Biyernes, ay, wala. Wala akong asawa. Ganun ba yun? Hindi. Di ba pag may asawa ka, kahit kasama siya o hindi, may asawa ka pa rin. Kahit anong oras yan, kahit natutulog ka, masasabi mo bang single ka pag ikaw natutulog? Hindi, may asawa ka pa rin. Ganyan ang buhay pananalangin. Patungkol dito ay ugnayan sa Diyos at ang panalangin natin ay isang malalim na pagpapamalas ng ugnayan natin sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos sa buhay natin, hindi siya dahon. Ang Diyos sa buhay natin, hindi siya palamuti, hindi siya sanga, na pag humingi tayo sa Kanya, pagkatapos ayaw niyang ibigay, magagalit tayo, hiwalay na tayo sa Kanya. No! Ang Diyos sa atin ay ugat. Ugat na kahit hindi natin siya gaanong pinapansin, pag minsan nakakalimutan natin siya, yung ugat na yon, nasa ilalim, pundasyon, na nanatiling nagbibigay buhay sa atin. Yan ang nais ng Diyos sa buhay pananalangin natin. Kaya nga sa huling bahagi na ating Ebanghelyo, sabi dito, pray always, no problem. Pero sa kahulihang bahagi ng ating Ebanghelyo, ang narinig natin, ngunit pagdating na anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siya mga taong nananalig sa Kanya. May makikita pa kaya si Lord sa pagbalik sa mundo, nananalig sa Kanya? Hindi niya sinabing, sa pagbalik ko kaya dito, meron pa kayo magdarasal? I tell you, sa katapusan ng daigdig, marami magdarasal. Kahit nga ngayon, yung mga taong hindi ganong relihiyoso, lumindol man lang, Lord, Lord, tama na, tama na. See? Nagdarasal. Nagdarasal. Pero ang tanong, meron bang pananampalataya? May ugnayan ba? O napadasal lang dahil sa panahon ng pangangailangan? Mga kapatid, pagdasal natin, na nawa ang ating buhay pananalangin ay hindi lamang ginagawa, kundi tunay na isinasabuhay. Pagdasal natin, na nawa ang ating buhay pananalangin ay isang malalim na ugnayan sa Diyos, dala ng ating pananampalataya. Sapagkat ang ating Diyos, hindi siya dahon sa buhay natin. Hindi rin siya sanga. Siya'y ugat na laging nagbibigay ng suporta sa panahon ng ating pangangailangan upang patuloy tayong mabuhay sa pananampalataya. Amen. Tayo pumustayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya